Good afternoon. So mag-unbox po tayo ng isang gamit ngayon na binili natin sa Lazada under Telesin brand. Ang gamit po kasi natin sa pag-vlog ng phone is itong extension ng DJI RS4 Mini natin. Kaso pag tanggal kabit, baka mamaya yung DJI RS4 Mini naman ang lumuwag din nung kanyang access port para dito. So, ang ginawa natin, nakakita po tayo sa Lazada ng Telesin. And then, ang kagandahan po nito, pan na rin siya, parang floater. So, pag nasa tubig, pwede siyang gawing flotating pan na rin, handle, or selfie stick. Ayan po ang kalagay. So, floating tripod selfie stick. So, pag nilagyan natin ng underwater na casing yung ating gamit, pwede po itong gawing parang flotation device niya. So, kahit na pabayaan siya sa tubig habang nag-underwater pa tayo, activity, pwede siyang i-position kung saan gusto nating ipalutang. Kaya lang, siyempre po, lalo sa dagat, yun lang po ang challenge. Baka matangay ng anod, kaya lagyan na lang po natin ng tali siguro para hindi mahiwalay sa atin kapag gagawa tayo ng mga water activities na gusto natin siyang ilubog sa tubig. So yun lang po yung kanyang laman, dalawa. So one po ito, yung selfie stick mismo, saka ito yung lanyard po yata niya. Tama, ito po yung lanyard, saka yung kanyang locking bolt dito. Ito po. So magaan lang po siya, talagang dinesign siya sa flotation device. At the same time, selfie stick na rin po. And ang maganda po dito sa Telesin, kwan po ito, known brand na siya. So pagdating sa quality, maaasahan po sila. Although talagang very plasticky po itong pagkakagawa niya. Siguro dahil ginawa siya pwede sa dagat, and pag binabasa natin, baka yung mga rubberized, baka madaling matunaw. Kaya malusaw. So, may lock. Paano itong lock? Lock. So, okay. So, siguro ibubuka muna. Ayan. Buka. Saka tayo mag-lock. So, paano siya ilalock? Lock, unlock, lock. Okay. So, ito po mismong stick ang ilalock. So, pipihitin. So, unlock. And then, pag i-turn siya clockwise, yan pa, nakalock na. So, yun po yung purpose nun. Yung lock and lock. Yan pa. Okay. So far overall quality, okay naman po siya. Gaan siya, hindi siya ganun kabigat para mas madaling hawakan kapag nagbablog tayo. Pero kung ikukumpara po natin dito sa dati na ginagamit natin, laki na po ng difference niya. Ito po mainly dahil sa ginawa nila. Kaya ang nangyari po rito, hollow po ito, pero magaan, para maging mag-act siya as flotation. Parang ganyan po pagbalik rin natin. Okay? So yan po ang ating bagong gamit para po sa ating pagbablog. Bigyan namin kayo ng mas magandang quality ng video na hindi masyadong shaky, dahil mas stable na po itong panghawak natin. Okay? I-share ko po yung link ng Lazada kung saan natin binili, para po sa mga interested, doon na lang po kayo mag-order. At least tested na po. Okay? Salamat po! Okay? So ito naman po yung instruction dito sa floater slash selfie stick natin. So sabi po niya, pag ginamit sa dagat, shake off the seawater from the stick, soak in fresh water for 10 minutes, rinse under tap water for
5 minutes and then wipe off any remaining water droplets with soft dry cloth and let it dry. Air dry. Store the product in dry well bin. Okay. So ito po para tanggal yung mga asin sa tubig alat bago po natin i-store yung unit para to make sure lang po hindi makasira. Okay? Salamat po. Thank you for supporting I'm Red Mechanic.